So last time natapos po tayo sa sa part ng maternal child health. So natapos po tayo kay nanay. Yan. So we end up with your folic acid and iron supplementation kung di nagkakamali. Ngayon sa ating tetanus toxoid na po tayo mag-uusap. Yan. So tetanus toxoid. Tetanus toxoid. So recap ko lamang, so ang panibagong recommended ng DOH na ng WHO na prenatal contact ay 8 prenatal contacts. Lumabas na po yan sa nursing board exam at saka midwifery board exam. So lumabas na po yun. Prenatal contacts. So next, we have your tetanus toxoid immunization of the mother. So take note, sabi natin kapag sa bata, DPT, sa nanay naman, tetanus toxoid. Yan. So always remember, si nanay, kapag si nanay ay first time pregnant, dapat maturukan po talaga siya ng tetanus toxoid or tetox. Yan. So minsan hinihingi rin natin yung kanyang vaccination card ng bata, yung immunization status niya ng bata. Kasi kung si nanay na kompleto niya po yung 3 doses of DPT niya, dinidisregard na natin ang TT1 at TT2. Nagpro-proceed na po tayo sa TT3 minsan. Okay, minsan lang yun. Pero karamihan, in general, ang ginagawa po natin sa practice is nag-start tayo lagi sa TT1 basta ito ay gravida 1. Okay? Basta gravida 1, start with TT1. Huwag niyong kakalimutan yan. So, what is tetanus toxoid vaccine? So, tetanus toxoid vaccine is an immunization to protect the mother and the child against tetanus and neonatal tetanus. So, take note, pag sinabi po nating tetanus, that is a Clostridium tetani infection and that is a bacterial disease. Okay? So itong bacterial disease na ito, nakukuha po ni nanay yan kapag siya po nagkaroon ng mga sugat. Si nanay po si nanay. Pag si nanay nagkasugat, pwede po siyang ma-infect with tetanus. Sa baby naman, nagkakaroon po siya ng neonatal tetanus doon sa ating improper cord care. Okay, tandaan niyo na. So, neonatal tetanus is commonly caused by infection of the cord of the newborn. Tsaka lang po nagkakaroon ng neonatal tetanus kapag nagkaroon po ng infection yung cord ni baby. And number one reason kung bakit nagkakaroon ng neonatal tetanus ay dahil po sa ating unsterile scissor use during your cord cutting. Huwag niyong kakalimutan. During cord cutting kasi kailangan sterile yung scissor. Pero pag ang nagamit mo ay unsterile or contaminated yung scissor na nagamit mo or any blades na ginamit mo, pwede pong ma-infect yung cord ni baby leading to your tetanus neonatorum or yung tatawag natin na neonatal tetanus. So pag tinanong ka sa board exam, what is the causative agent of tetanus? Your answer is bacteria. Huwag niyong kakalimutan yan. It is caused by your anaerobic bacteria known as the Clostridium tetani. Okay, Clostridium tetani. So keyword mo, letter T, letter T. T. Tetanus causes trismus. What is trismus? Lockjaw. Huwag niyong kakalimutan yan. That is the hallmark sign of your tetanus disease. That is your lockjaw or your trismus. Letter T for letter T. Malinaw po? So yun yun. So makikita mo yung bata nagkaroon ng tetanus infection, nagkaroon po siya ng trismus. Pag umiyak po ito, biglang naglalak yung jaw niya. Okay? So nakabuka na lang yung kanyang bibig. Hindi na niya matikom. Bakit kaya? Kasi nag-lockjaw po siya. Or hindi niya mabuka yung kanyang bibig kapag siya umiiyak. That is a sign of your neonatal tetanus other than your opisthottonus. Yung opisthottonus, yun po yung arcing of the back of the newborn. Okay? So para maiwasan natin itong dalawang sakit na ito, yung ating maternal tetanus infection at saka neonatal tetanus, the MCHP program, okay, recommends all pregnant mothers should receive tetanus toxoid vaccine. Lahat po ng buntis kailangan maturukan ng tetanus toxoid. Yan, tetanus toxoid. So always remember, a series of 2 doses of tetanus toxoid must be received by a woman 1 month before delivery to protect the baby from neonatal tetanus. Anong ibig sabihin po niyan? Kailangan ng mga nanay na buntis maturukan mo ng at least 2 doses ng tetanus toxoid para magkaroon po sila ng protection ni baby against tetanus infection.
Pag tinurukan mo si nanay ng 2 doses of tetanus toxoid, the mother will get 3 years protection against tetanus. While the baby will get 1 year protection against tetanus. So no matter what dose is given to the mother, is still 1 year lamang po ang protection ni baby against tetanus infection. Kahit na ito pa TT3, TT4, TT5, isang taon lamang po ang protection nito papunta kay baby. Okay, bakit? Kasi pag tinurukan mo si nanay ng tetanus toxoid, si nanay nagkakaroon siya ng artificial active immunity. Then since si baby ay nasa sinapupunan ni nanay, ipapasa lang ni nanay yung antibodies na nabuo sa kanyang dugo papunta kay baby. At yun yung tinatawag natin na natural passive immunity. Bakit passive? Kasi galing kay nanay yung tetanus antibodies, pinasa lang kay baby. At yung pinasang antibody na yun, tatagal lamang po yun ng 1 year. Kaya nagets po ba kung bakit 1 year lamang yung kanyang protection? Okay, nagets po ba kung bakit 1 year lamang ang protection? Ay, sorry, hindi pala ako naka-share screen. Yan, sorry po. Kaya pala eh. Ayan, sorry. Kaya pala. Ayan, so buti lang napansin ko. Ayan, nasarapan po tayo sa ating explanation. Di ko napansin, wala pala akong screen. Ayan. Medyo mabilis, sir. Sige, ulitin natin. Sir, wala po kami screen. Ayan. Pero narinig naman po ako. Ayan, narinig naman po ako. Ulitin ko po ay sinasabi ko dito. Ayan, may screen na po tayo, tama? So sabi dito, yung sinasabi ko kanina, ano lang yun, explanation lang, wala sa slides yun. Ulitin ko na lang sinabi ko kanina. Sabi ko, tetanus toxoid is caused by a bacteria known as Clostridium tetani. Yan yung pangalan ng bacteria na nagkukos ng ating tetanus infection. Okay? So pag sinabi natin Clostridium tetani bacteria, that is anaerobic. Anong ibig sabihin ng anaerobic? Kaya niyang mabuhay without oxygen. Yan. Pag na-expose po ito sa oxygen, namamatay po itong bacteria na ito. So kailangan pahanginan kapag may sugat kayo. Okay? Kasi pag hindi nahanginan yung sugat, nagtatribe po dyan yung ating bacteria na tinatawag natin na Clostridium tetani. Yan. Clostridium tetani bacteria. So yung Clostridium tetani bacteria na yan, anaerobic. Anong ibig sabihin ng anaerobic? Pag sinabi ko pong anaerobic, nabubuhay po yan without the aid of oxygen. Kaya po niyang mabuhay ng walang oxygen. Ang tawag natin doon, anaerobic bacteria. Yan. So para mapatayin natin tong anaerobic bacteria na ito, kailangan nahahanginan yung mga sugat, nakakahinga yung sugat. So sabi dito, mother and child are protected against tetanus and neonatal tetanus. Si nanay, pwede po siya magkaroon ng tetanus infection kapag siya po ay nagkasugat. Okay? Kunwari, si nanay nanganak, tapos nagkaroon siya ng perineal wounds, then yung perineal wounds na infect. So yung perineal wounds na yan, pwedeng matetanus din po yan. Ano pa, si nanay nagkaroon ng puncture, yan. Natusok si nanay ng needle, natusok si nanay ng pako, yan. So yun yung ating mga scenarios na pwedeng ma-infect si nanay with tetanus. Kasi take note, tetanus is common among puncture wounds. Ang tetanus ay mas common po yan sa mga puncture wounds natin, yung mga malalalim na tusok. So sa bata naman, neonatal tetanus ang tawag natin doon. So ang neonatal tetanus ay pwede mangyari kapag si nurse or si midwife ay gumamit ng unsterile or contaminated scissor upon cutting the cord. Yun po yung nakikita ng ating mga epidemiologists sa ating pagtaas ng kaso ng neonatal tetanus. The use of unsterile cutting scissors during your cord care. So doon po nagkakaroon ng tinatawag natin na neonatal tetanus, or sa pedya, ito yung tinatawag natin na tetanus neonatorum. Okay? So ano po ba yung classic hallmark sign ng ating tetanus? Ang classic or hallmark or the pathognomonic sign of your tetanus is letter T. Okay, sabi ko, letter T for letter T. Trismus. What is trismus?
Trismus is the lock jaw. Okay? Naglalak yung jaw ng bata. Trismus. Yan. So pag sinabi mong trismus, trismus is the lock jaw. Makikita mo, umiiyak yung bata pero hindi na nabuka yung bibig niya. Okay? That is a lock jaw. Aside sa ating opisthothonos, yung opisthothonos natin, yun yung tinatawag natin na arcing of the back of the newborn. Yan. So para maiwasan daw natin ito according to our maternal child health program, so lahat ng mga nanay na buntis kailangan maturukan ng tetanus toxoid. Yan. So gravida 1 pa lang, kailangan turukan muna ng tetanus toxoid vaccine. So sabi dito, a series of 2 doses of tetanus toxoid must be received by a woman 1 month before delivery to protect the baby from neonatal tetanus. Kasi always remember, nurses and midwives, tsaka lang po nagkakaroon ng protection ang mothers against ating tetanus kapag naka-receive na po sila ng at least 2 doses of tetanus toxoid. Kasi kung tetanus toxoid 1 lamang ang na-receive ng mga nanay, 0 pa po ang protection nila. TT1 will provide no protection against tetanus for both the mother and the baby. Parehas po silang hindi pa protektado against tetanus kapag TT1 lang ang tinurok mo. So kailan po sila protected against tetanus? Kapag meron na silang 2 doses. TT2 injection for the mother will provide 3 years protection for the mother and 1 year protection for the baby. Tandaan niyo yan. So 3 years kay nanay, 1 year kay baby. Okay, nakuha po? So ilang years protection daw kapag naka-TT2 na si nanay, 3 years si nanay, 1 year si baby. Si baby, no matter po na ano man pong doses ng tetanus ang tinurok mo kay nanay, mapa TT2, TT3, TT4, TT5, same na 1 year pa rin ang kanyang protection. Okay? Paano naging 1 year lamang ang protection ni baby? Nung tinurukan mo si nanay ng tetanus toxoid, si nanay nagkaroon siya ng artificial active immunity. Ngayon, pag meron ng antibodies against tetanus yung dugo ni nanay, isinasalin ni nanay yung antibodies kay baby. At ang tawag mo naman sa mechanism na yon ng transfer of antibodies ay pinocytosis. Okay? Pinocytosis ang tawag natin doon, the transfer of antibody from the mother to the baby. And ang tawag mo naman sa immunity na nakuha ni baby from its mother, okay, or from her mother is the natural passive immunity. Ulitin ko ha, si nanay, ang tawag mo sa immunity niya nung tinurukan mo ng ating tetanus toxoid ay artificial active. Si baby, ang tawag mo sa kanyang immunity nung naipasa niya naipasa na ni nanay kay baby yung antibody, ang tawag doon ay natural passive. At lahat po ng natural passive immunity ay tumatagal lamang yan ng 6 months to 12 months. Basta natural passive yung immunity, it will last only 6 months to 12 months. So pag tinanong ka sa board exam, ilang taon ang protection ni baby? Kahit sagot mo, 1 year. So don't be confused. And beware with that question in the board exam kasi nakakalito yan. Situational basis, sasabihin dyan, at tinurukan mo daw si nanay ng TT4. So how many years protection does it provide to the baby? O hindi mo tinapos yung tanong. Binasa mo lang, the mother receives TT4, tapos akala mo 10 years protection na. Namali ka kasi hindi mo tinapos yung tanong. E ang tanong pala is, how many years protection does it provide to the baby? O to the baby, 1 year lang. Okay? Pero pag kay nanay, 4 years ang TT4, 10 years ang TT4. Kay baby, still 1 year pa rin yun. So huwag niyong kakalimutan, basta kay baby, 1 year lamang tatagal yung mga natural passive immunity. So the mother will be lifelong protected. Take note ha. The mother will be lifelong protected and be considered fully immunized mother if the mother receives 3 booster dose shots of tetanus toxoid. Tama po yung narinig ninyo. 3 po yung booster shots ng tetanus toxoid kasi TT1 and TT2 are the primary doses or regular doses of tetanus toxoid. Ulitin ko, TT1 and TT2 are the regular dose or the primary doses of tetanus toxoid. Then TT3 to TT5, those are the booster shots of tetanus toxoid. Nakuha? Ulitin ko ha, TT1 and TT2, primary dose or regular dose.
TT3 to TT5, that is your booster shots. Booster shots na po yun. Pag na-receive po ni nanay yung 3 booster shots or the 5 doses of tetanus toxoid, the mother will be considered as fully immunized mother. And the protection of the mother against tetanus is lifelong protection. Okay? Lifelong na po yun. Habang buhay na po siyang protected against tetanus infection. Okay? So, sa panahon ngayon, hindi na lamang po tetanus toxoid ang pwede mong iturok kay nanay. In any case na hindi available ang Tetox doon sa ating RHU or clinic, the mother may also receive DT or the diphtheria toxoid vaccine or the diphtheria tetanus toxoid vaccine, the DTaP or the TD, tetanus diphtheria vaccine, and the TDAP, the tetanus diphtheria attenuated pertussis vaccine. So yun yung ating mga bakuna na pwedeng maging alternatibo para i-boost yung kanyang tetanus toxoid immunity. Okay? So malinaw po tayo doon sa ating tetanus toxoid immunization. Acknowledge po kung naintindihan yung ating explanation doon bago natin pag-usapan yung table natin. Yes, pinocytosis process. Ang tawag mo sa pagpasa ng antibodies from maternal blood to the fetal blood is the pinocytosis. Ayan. Okay. So next, let's talk about your tetanus toxoid immunization table. Ayan. So pati yung yan na. So we have your TT1, TT2, TT3, TT4, TT5. The schedule of your TT1 is as soon as possible na nalaman mo buntis ka, kailangan mo magpaturok agad ng tetanus toxoid, or regular schedule is at 20 weeks gestation. Yan. So kung hindi man siya, kung nalaman mo ng mas maga na buntis ka, pwede ka na magpunta sa health center magpaturok ng TT1. Or regular schedule ng pagbibigay, 20 weeks gestation or 5 months. So sabi ko nga kanina, TT1 will provide no protection. Zero protection, 0 years of protection. Walang protection ng TT1. Kumbaga ay parang ano lang ito, parang hindi naman siya placebo. Hindi siya placebo kasi vaccine po siya, pero hindi pa siya makakapag-provide ng protection against tetanus infection. Tsaka ka lang magkakaroon ng protection kapag naka-receive ka ng TT2. So ngayon, ang TT2, i-receive yan ni nanay 1 month or 4 weeks after your TT1. Tandaan yan. Kasi rule in immunization, kung naalala ninyo, there should be at least 4 weeks interval between doses. Okay, to achieve your antibody formation. No? So yun po yun, a good antibody formation. Kailangan 1 month or 4 weeks interval ang pagitan ng first dose sa second dose. Yan. So TT2 is 1 month after TT1. So, TT2 now will provide 80% of protection against tetanus for the mother and 3 years of protection of tetanus against tetanus for the mother. Then for the baby, 1 year lang. Siyempre, 1 year lang kay baby. Huwag niyo kakalimutan, 1 year lang kay baby yan. Sir, wala pong 3 years doon sa choices. Yan. Pag wala pong nakitang 3 years sa choices, huwag namang isagot yung 5 years, huwag naman isagot yung 10 years at saka lifetime. Pag wala po kayo nakitang 3 years, you can answer 1 year. Malinaw po? Bakit 1 year, sir? Kasi take note, according to books or textbooks, TT2 will provide at least 1 to 3 years protection. Maximum of 3 years protection po yan. 1 to 3 years kasi ang protection niya. Kasi pag ituturo ko lang ay 3 years at walang 3 years sa choices, di mababaliw kayo. Basic na yung tanong pero hindi pa natama. So pag walang 3 years, tingnan mo kung may 1 year kasi 1 year din ang protection kapag TT2. Kasi ang kanyang range of protection ay nasa 1 to 3 years. Okay? 1 to 3 years po ang kanyang range of protection. Next, TT3. TT3 can be injected to the mother 6 months after TT2. That is a common board question. Huwag niyong kakalimutan yan. So, kailan daw binibigay ang TT3? 6 months after the injection of TT2.
And TT3 will provide 95% protection. Sir, walang 95 sa choices. Pag wala pong 95, pwede po nyo isagot ang 90. Pero as textbooks, that is 95%. Okay? So 95% and the years of protection is 5 years protection. 95, 5 years. Nakuha po? So 95, 5 years. Next, TT4. Ang TT4 naman natin, 1 year after TT3. Yan, 1 year after TT3. And it will provide 99% of protection and 10 years of protection. Sa TT5, same with TT4, 1 year after TT4, 99% of protection and lifetime na po yung protection ni nanay against tetanus. So TT1, 2, 3, 4, 5, ASAP 1611, 018, 95, 99, 99, 03, 510 lifetime. Ayan. So yun yung ating tetanus toxoid table. O paki ano po yung inyong mga kamay, paki-spread out yung 5 fingers natin. Tuturo ko sa inyo. Ang una nating babanggitin yung doses niya. Yan. Patingin ako, mag-on cam nga ng isa. Wait lang, tingin ako dito ng ano, sino kayo ditong magde-demo niyan? Kasi pag ako yung nag-on cam, namamatay po yung ating Zoom. Nag-exit ako. Sir, why not 100% protection sa TT4 and TT5? Kasi pag 100% protection na po tayo dyan, di na po kapanipaniwala. Yan. Kasi yung 1% katawan mo pa rin yung lalaban sa bacteria or sa infection. Yun. Yung 1% trabaho na yan ng katawan mo para labanan yung infection. Yung 99 galing na sa bakuna, yung 1% galing na sa katawan mo. Sino? Ayun, nakarisan. Sir, may chance pa rin po ba na magka-tetanus kahit complete dose ng yung TT? Hindi na po kasi as per science, it is lifetime protection na po siya. Sir, paano po kapag wala pang 1 year ay nabuntis ulit si mother sa kanyang 4th baby? Paano po yung TT5? Ano yun? Sir, paano po kapag wala pang 1 year? So, pang 5th baby na rin niya yun. Yan, i-explain ko mamaya. Tanong ko lang po ang case ko, sir. Ang nasa pink card ko, sir, is until TT4. Pero ang alam ko na kompleto ko na until TT5 kaso wala sa record. Hindi ba kami ma-overdose ng baby in case pag next na mabuntis ako, turukan ulit ako? Hindi naman. Yan. Hindi naman kasi booster na din yun. Yan. Booster na rin yun. Tsaka alamang po tayo nagkaroon ng overdoses kapag ang pagbibigay ng bakuna ay naibigay mo same day with anong tawag dito? With same dosage. Yan. Kunwari, iturok mo na ngayon, tinurukan mo na rin ngayon, para naulit mo na iturukan sa isang araw. Yun, overdoses mangyari dyan. Pero kung lumipas ang maraming panahon, ilang buwan, ilang taon, bago pa naturukan ulit, hindi naman po. Sir, pwede po bang nasa 5 months na po ay pwede pa rin turukan tapos ng TT1? Yes. Pwede po yan. 5 months TT1. Yan. Pwede pa rin yan. Tapos, after 1 month, babalik ka, tuturukan ka na naman ng TT2. Basta bago ka manganak, kailangan na receive mo yung 2 doses. Yung TT ba, sir, every pregnant yan na-inject. Pag buntis po, hindi dapat tinuturukan ng TT. Duduguin si nanay. Joke lang. Yes po. Every pregnant, sabi ko nga sa inyo, di ba? Every pregnant, according to MCH, should receive tetanus toxoid. Yan. Sir, pag nabuntis ba ulit, balik sa simula ang TT? Hindi po. Yan. I-update po yung immunization status. So kailangan na meron ka laging HBMR. Dala-dala mo lagi yung HBMR mo. Okay po, salamat po. Ako nga pang 6th kurok po na ng tetanus. So okay lang na mag-back to TT1 kasi 10 years pass na. Yes. 10 years pass na yung TT4. Yes, pag lumagpas ka na sa kanyang protection years, magbabak to TT1 ka talaga. Ganun po 'yun. Magbabak ka sa pinaka
unang tetanus toxoid shot. Kasi wala ka na namang protection pag ganun. Ibang turok. Kailan sir matuturukan? First trimester po ba? Second try ang ating anong schedule dyan. Pero sabi naman sa ating as soon as possible na nalaman mong buntis ka. Pero hanggat maaari, mga 20 weeks gestation, second try. Paano po sir pag nakalimutan kung ilan na? Check mo yung immunization na card mo, yung ating HBMR. Kasi dapat nandun po yun. Okay? So yun. Again, magtatanong po ako. Sagutin nyo ito ng maayos. Perfect 5. Pag may nakita ko nagkamaling isa, back to 0. Hindi tayo aalis sa ating lecture. Sir, paano po pag hindi naturukan? Walang protection pag hindi naturukan. Pag titi na marumi ang naiturok, yan. Walang protection yan. Pero pag titing sterile ang naiturok, may protection. Sige na. Mag-back to 0 tayo pag may nagkamali, ha? So, kailangan sterile titi ang naituturok, hindi maduming titi yan. Pero pag 5th dose na po, sir, no need na mag-back. Yes, hindi na po. Pag na-receive mo na yung 5th dose, hindi na magbaback po TT1. Kasi nga, lifetime na po yung magiging protection nun. Okay. Sige na, sagutin niyo po yung aking katanungan para makapag-proceed tayo sa ating next topic. So, magbibigay ako ng tetanus toxoid, tatanungin ko kayo kung ilang years, anong schedule, yan. Okay, sagutin niyo po yun. Pag may nagkamaling isa sa mga naunang 10 sumagot, back to 0 tayo. Okay, ready? Years of protection of TT4. Years of protection of TT4, 10. Okay. May nakita akong 5 years pero lumagpas na sa 10 sumagot. Ay, hindi pa namin. Kamali pala. Pangatlo pa lang. Back to 0 agad kasi 1 ang sinagot ni Ma'am Noraya. Yan, isa pa. Yan. So, schedule of administration of TT3. TT3. Schedule of administration of TT3. TT3. Okay, 1 point. Perfect 5 po, perfect 5. 1 point. Yung sumagot ng 1 year, disregard ko na yan. Kunwari, di ko siya nakita. Yan. Yung unang 10 lang babasahin ko. Kunwari, di ko na nakita yung 1 year, pero may sumagot po ng 1 year, ha? Yan, may 1 year. Yan, 1 year. 1 point na kayo. Next. Percentage of protection of TT1. Percentage of protection of TT1. Okay, 2 points. Kunwari di ko nabasa yung 80. Sumagot ng 80, ha? Yan, 80. Yan. Kunwari di ko siya nabasa. So, 2 points na po kayo. Next. Tetanus toxoid that provides lifetime protection. Lifetime protection. Ayun. 3 points. 3 points. Yan, 3 points. TT5. Very good. Next. Tetanus toxoid that provides 10 years protection. Ayan, TT4. 4 points. Isa na lang. Next. Schedule of administration of TT2. TT2. Ayan. Okay, so kunwari hindi yung nabasa yung 6 months yan. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1. Okay, sagot mo natin dun ay 1 month after TT1. Kunwari di ko nabasa yung iba. Kunwari tama na kayo, okay? 5 points na agad yan. So proceed na po tayo. So wag niyo kakalimutan yun, 10 years protection, TT4, lifetime protection, TT5, 1 to 3 years protection, TT2, no protection, TT1. As soon as possible, TT1. 1 month after, TT2. 6 months after, TT3. 1 year after, TT4 and TT5. Yun. Huwag niyo kakalimutan yan. Hindi kasi kung pagbabasahin ko yun, back to 0 kayo ng back to 0, di tayo makakaano. Yeah. So, huwag niyo kakalimutan. So, mamaya na lang sa ating post-test. Yan, next.
Ayan. So sa mga walang notes, screenshot nyo yan. Tapos mamaya dapat may masagot kayo dyan. Kasi mamaya magsisilabasan po ng lahat ng titi. Titi, tetanus toxoid. Tatanong ko lahat yan. Tetanus toxoid. ASAP 1611. Yung dati-dati kasi yung sa kamay, yung TT1, 2, 3, 4, 5, ASAP 1611. 080, 95, 99, 99, 03, 5, 10, lifetime. So, ganun po yun. 1, 2, 3, 4, 5. Kunwari, nakabuka yung daliri mo sa left hand. Yan. Yung nakabukas palad ka sa left hand mo. Yung isang kamay mo, turo mo yung mga daliri mo. From thumb to pinky finger. Titi 1, 2, 3, 4, 5. ASAP, balik ka sa thumb. 1, dun sa index. 6, middle. 1, 1. Yan, 1, 1. Ring, tsaka pinky finger. 0, 80, 95, 99, 99. 0, 3, 5, 10 lifetime. Sabi ko kanina, di ba? Ano mang iturok mo dito kay nanay, 1 year lamang ang protection ni baby. Huwag yung kakalimutan yan. Yung 1 year na yan, kay baby yan. Okay? Si nanay, artificial active. Si baby, natural passive. Malino po? So yun yung ating tatandaan dyan. Next. Tetanus toxoid is to protect mother and baby against Clostridium-borne infection. It is injected twice during pregnancy. So twice during pregnancy. So the dose of your tetanus toxoid vaccine is 0.5 ml. The route is intramuscular injection. So 90-degree angle po yung pagturok natin dito. 90-degree angle at the site of right or left deltoid of the mother or sa buttocks ni nanay. Yan. Right or left deltoid or sa buttocks ni nanay. So pag first pregnancy pa lamang or gravida 1 pa lang si nanay, unang pagbubuntis, the mother should receive TT1 and TT2. Next pregnancy, G2, the mother must receive TT3. Next pregnancy, G3, the mother must receive TT4. And next pregnancy, G4, the mother must receive TT5. So yun yun. So take note, tetanus toxoid is recommended only up to 4th pregnancy. Yan yung nasa MCHP natin. Pag pang 5th pregnancy mo na yan, 6th pregnancy mo na yan, wala ka na matatanggap na mga supplementations at saka mga immunizations galing sa gobyerno. Okay? Kung meron man, bibilhin mo na ito. Kasi yan ay nakapaloob sa ating MCHP. Up to 4th pregnancy lamang yung allowed. Pati yung mga maternity leave, up to 4th pregnancy lamang po yung mga yan. Maternity leave benefits, up to 4th pregnancy lang yan. Okay? So huwag niyong kakalimutan yan. So up to 4th pregnancy. So G1, give TT1 and TT2. G2, give your TT3. G3, give your TT4. And G4, give your TT5. Yan. So pag nagbuntis ulit, 5th pregnancy, give your TT. Yan. Wala na TT. Yan. So TT1, 2 kapag G1, T3 kapag G2, T4 kapag G3, and T5 kapag G4. Yan. Malino po? Yan. Huwag niyo kakalimutan. Dose 0.5 ml. The route is intramuscular. The site is right or left deltoid or pag wala pong kamay si nanay, buttocks. Sa puwet. Yan. Sa puwet ni nanay. Yan. Buttocks of the mother. So 0.5 ml intramuscular right or left deltoid, that is the tetanus toxoid immunization. So any question po sa ating tetanus toxoid? Sabi ko kanina, pwede mong turukan si nanay pag walang tetanus toxoid ng TND or DT, the diphtheria tetanus or the tetanus diphtheria vaccine. So huwag niyong kakalimutan, that is an update. Pag walang tetanus toxoid, you can also give tetanus diphtheria or diphtheria toxoid tetanus vaccine. Yan. So DT or TD vaccine, yun yung alternative natin. At minsan ginagamit na rin po natin as booster shots of tetanus toxoid. So take note, if a pregnant mother received tetanus toxoid injection, she is protected from tetanus infection through artificial active immunity. Si nanay, ang type of immunity niya kapag tinurukan mo siya ay artificial active immunity.
So 2 doses of your tetanus toxoid will protect the mother for 1 to 3 years. Yan, 1 to 3 years. Yung sinasabi ko kanina, na pag di mo nakita yung 3 years, hanapin mo kung may 1 year dyan kasi pwede mo rin isagot yung 1 year. Next, tetanus toxoid is very safe during pregnancy kasi it is a weakened toxin. Hindi po siya live vaccine. Next, if a pregnant mother has received 2 doses of tetanus toxoid, the baby is protected from tetanus neonatorum through natural passive immunity. Ayun na, sabi ko kanina, pag naipasa ni nanay yung antibodies kay baby, the type of immunity created is natural passive. Kay nanay, artificial active. Kay baby, natural passive. Next, common board tetanus toxoid 3 is administered 6 months after TT2. So TT3 is 6 months after TT2. Next, the nurse understands that the client can be considered fully immunized against tetanus if she received how many booster doses of tetanus toxoid. Ito ang daming pumapalya kapag ito yung tanong na lumalabas sa board exam. Why? Kasi ang naisasagot po ng mga test takers ay 5. Hindi nila napapansin, ang tinatanong ay booster doses. Sa 5 doses ng tetanus toxoid, ulitin ko, TT1 and TT2 are the primary or regular dose. TT3 to TT5 are the booster doses. So ilan yung doses na yun? TT3, TT4, TT5. 3 doses of booster shots. Nagets po kung bakit 3 ang sagot natin dyan at hindi 5? Kasi ang tanong po ay booster doses. Ang dami nagkakamali lagi dyan pag lumalabas yan sa board exam. Ang sinasagot ng iba, 5 doses. 5 doses ang tetanus toxoid, pero beware, kapag tinanong po ay booster doses, 3 lang ang isasagot ninyo. Next, which of the following dose of tetanus toxoid is given to the mother to protect her infant from neonatal tetanus and likewise provide 10 years protection for the mother? Yun na, keyword mo yun. 10 years protection for the mother. So that is tetanus toxoid 4. Then binaliktad lamang yung tanong. If the mother receives her TT4 vaccine, this will give her protection that lasts up to how many years? Sagot mo naman doon, 10 years din. Binaliktad lamang yung tanong. Then next, another question in the board exam. A pregnant woman had just received her 4th dose of tetanus toxoid. Subsequently, her baby will have protection against tetanus for how long? So take note, ang tinatanong 4th dose, pero ang tanong ay her baby. Ito ang sinagot ng iba dyan, 10 years. Mali po yun. Ang sagot dapat 1 year. Bakit 1 year lang? Kasi ang tinatanong ay her baby will have protection against tetanus for how long? Si baby po ang tinatanong, hindi si nanay. Kung si nanay ang tanong, ito po yung mga tanong sa board exam. Yan. Ito. Yan. So tetanus toxoid 4, 10 years. TT4, 10 years. Pero pag yan yung tanong, her baby will have protection, ang sagot natin is 1 year lang. Tulad ng sabi natin, ang mga natural passive antibodies, tumatagal lamang po yan kay baby 6 months to 12 months. And that is approximately 1 year. So wag niyong kakalimutan. Malinaw? So any question with your immunization of the mother? Immunization of the mother against tetanus toxoid. Okay na? Okay, sige po. Ayan. Okay, sige po. Next. Proceed. Let's talk about your intrapartal care. Pag sinabi po natin intrapartal care, that is during your labor and delivery. Pag prenatal care, during pregnancy. Intrapartal care, that is during labor and delivery. Postpartal care, after delivery. Yan. So let's talk about the intrapartal care under your MCHP or the Maternal Child Health Program. So, dalawa po ang fina-follow natin dito, the delivery at home and delivery at the health facility. Although nowadays bawal na pong manganak sa mga bahay, pero kapag textbook based natin, meron kang mababasa about home delivery. Yan.
So, if the mother delivers the baby at the health facility, the healthcare professionals or the health facility must follow the unang yakap protocol. Huwag niyong kakalimutan yan. That is under the administrative order of the DOH 0025. Okay, take note AO 0025. That is the administrative order of your unang yakap or EINC in the Philippines. AO 0025. That is the administrative order of your EINC or the Essential Intrapartal or Intrapartum Newborn Care. Yan. So dito sa ating EINC protocol, which is mas madidiscuss natin ito ng broad sa ating pediatrics kasi doon magpo-full yung ating lecture about your EINC. So dito pahapyaw lang. So ang pag-uusapan lang natin dito ay yung 4 important steps o yung tatawag natin na 4 core steps of your unang yakap protocol. So these are the time-bounded procedures under your EINC. So pag tinanong ka sa board exam, right after the delivery of the newborn, what is your priority action or immediate action? Always remember, no to your suctioning of the newborn. Pag sinagot mo ang suction the newborn, 0 point ka sa tanong na yon. Kasi outdated na po yung ating suctioning of the newborn. So right after the delivery of the newborn, the nurse, the midwife, or any healthcare professional attending to the delivery must thoroughly dry the baby immediately. Huwag niyong kakalimutan yan. So that is the first step of your unang yakap. Within the first 30 seconds of life of the newborn, the nurse or the midwife must thoroughly dry the newborn. So kailangan mo ng dry, warm towel or blanket. So you must dry rubbing the baby gently. Okay? Why? Why rubbing? Why not patting? Rubbing po ang recommended, hindi patting. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag magdadry ka, you must rub, but be cautious to remove the vernix. Be cautious tayo kasi hindi dapat natatanggal yung vernix caseosa. Kailangan nirarab mo siya pero hindi natatanggal yung vernix caseosa. Okay? So dry the baby within the first 30 seconds. Number 1 reason why drying, because that will stimulate the respiration of the baby and it will prevent hypothermia. Because babies are very prone to hypothermia. So yun yung gagawin natin. Do not suction a crying infant. Once na lumabas at umiyak yung baby, there's no need to suction. Suctioning is only recommended if there's an asphyxiation. Anong asphyxiation? Hindi na humihinga yung baby because of your excessive mucus. Pero pag nakita mo naman, umiyak siya, huwag mo na siyangisuction. Gawin mo lang, i-dry mo lang si baby thoroughly. Ilang seconds down drying? 30 seconds of drying. Then after 30 seconds of thoroughly drying, next is to place the newborn prone into maternal's abdomen or chest. Pag CS, chest. Pag normal delivery, abdomen. Huwag niyong kakalimutan yan. That is for the skin-to-skin contact. So after 30 seconds of drying, you must place the newborn prone into mother's abdomen for skin-to-skin contact. Why skin-to-skin contact? Number 1 reason, to prevent hypothermia. Kasi mainit yung katawan ni nanay, you will facilitate conduction of heat. Okay? Para mainitan yung katawan ni baby, galing sa init ng katawan ni nanay, ilapat mo yung katawan ni baby sa katawan ni nanay. That is the best way to warm the baby. Huwag niyong kakalimutan. That is the best way to warm the baby. Skin-to-skin contact. Okay? Skin-to-skin contact. Number 2 reason kung bakit skin-to-skin contact, that is to facilitate your growth of your normal flora to the baby. Para makakuha po siya ng normal flora. Yan. Tapos, facilitates bonding and overall success of breastfeeding. So sabi ko nga, mas madidiscuss natin yan sa pedia. Okay? Next, third action. Habang naka-prone position si baby sa abdomen ni nanay, wait for the pulsation of the cord to stop, then properly clamp and cut the cord within 1 to 3 minutes. Because at 3 minutes after birth of the baby, the cord pulsation will stop. Huwag niyong kakalimutan.
At 3 minutes, mag-stop na po yung pulsation ng cord. So you must feel the pulsation of the cord prior clamping and cutting of the cord. Why delaying cord clamping? Delaying cord clamping will prevent neonatal anemia or anemia of the newborn. Tandaan niyo yan. That is the number one reason kung bakit dinidelay natin ang cord clamping, to prevent anemia of the newborn. Kasi during delayed clamping of the cord, you are allowing 80 to 100 ml of blood from placenta going to the baby. And that blood is essential to prevent newborn anemia. Okay, huwag niyong kakalimutan po yan. So ilang ml of blood daw ang dumadaloy sa placenta papunta kay baby kapag nag-delay ka ng cord clamping? 80 to 100 ml of blood. Okay, 80 to 100 ml of blood is being transfused during your delayed cord clamping. Pag wala ng pulsation, then clamp the cord. Dalawang clamp po ang kailangan natin dito. We have your cord clamp and your pwedeng forceps clamp. Okay, so the first clamp will be applied 2 cm above the base, and the second clamp is 5 cm above the base. Huwag niyo kakalimutan yan. First clamp, 2 cm above the base of the cord. Then second clamp is 5 cm above the base of the cord. Okay? So yun. Then kapag meron na po tayong stop or stop pulsations, do not milk the cord. Napaka-importante po nun sa ating unang yakap, bawal pong i-milk yung cord. Because milking of the cord can cause intraventricular hemorrhage. Ulitin ko, milking of the cord can cause intraventricular hemorrhage. Wala po dyan, sinasabi ko lamang. Dagdag kaalaman lang. Yan, asa na ito. Cord clamping. Ilang ml daw? 80 to 100 ml. Yan. Essential para sa yung 80 to 100 ml to prevent anemia of the newborn. Ilang minutes bago mag-stop ang pulsation? 1 to 3 minutes. 3 minutes, nag-stop na po yan. Yan. 3 minutes, nag-stop na yan. Then pag nag-stop na, ilang clamp ang kailangan? Dalawa. Okay? So the first clamp is 2 cm above the base, and the second clamp is 5 cm above the base. Then cut the cord near the first clamp with the sterile scissor. Yan. Near the first clamp po yan. With sterile scissor po dapat para maiwasan natin yung tinatawag natin na neonatal tetanus. Yan. And don't forget yung ating rule dyan, do not milk the cord. Ano ibig sabihin ng milk? Yung pinipiga mo yung cord papunta sa katawan ni baby, bawal po yun. Milking of the cord can cause IVC. What is IVC? Intraventricular hemorrhage. Sorry, IVH pala. Intraventricular hemorrhage. Yan. So to prevent intraventricular hemorrhage, do not milk the cord of the newborn. Okay? And after cutting the cord, apply nothing on the cord. Bawal maglagay ng alcohol, bawal maglagay ng betadine or povidone iodine, bawal takpan ng bigkis or cord dressing. Yun yung mga bagong protocol natin sa ating unang yakap. No alcohol, no povidone iodine, no cord dressing. Alcohol is intended only if the cord is infected. Pag hindi naman infected yung cord, let the cord air dried. Okay? Air dried lamang dapat. And the fourth step of your unang yakap is your early breastfeeding and rooming in. Alin sunod po ito sa batas ng ating rooming in? Rooming in Act RA 9600. Yan. Rooming in Act RA 9600. Ako po? Ano po bang sabi dito sa ating, 7600. 9600. 7600. Yan. RA 7600. So dito sa roaming in natin, inaalaw po niya na magstay yung baby kay nanay within the first 24 hours. As a rule, no discharge in the facility. Okay? No discharge of the mother and the baby in the facility up to 24 hours. Bawal po magpauwi ng mga nanay at baby sa facility
nang wala pang 24 oras. Okay, so after 24 hours, pwede na silang mapauwi. Pero minsan, inoobserbahan po yan. Okay, kasi yun yung protocol natin. Because they must stay together within the first 24 hours of life of the newborn. Ang tawag doon, the rooming in or the non-separation of the mother and the baby. It will last 24 hours rooming in under your RA 7600. Okay? Or yung tatawag natin na Rooming In Act and Breastfeeding Act of 1992. Okay? So yun yung tatandaan natin. Again, so 7600. Etidan po, roaming in. Okay, so any question po sa ating intrapartal care sa ating health facility? Health facility po yun. Milking. But if the baby has poor in sucking, breastfeeding, yes, katulad po niyan. Pag poor ang suckling ni baby, you must monitor and observe. Tsaka mo lang sila pwedeng ding i-discharge kapag successfully na breastfeed na si baby. IVH, intraventricular hemorrhage. Ayun, na-chat na po nila. Ito. Yan, 7600. No separation anxiety. Yes, AO0025. Okay na po? Okay, very good. Sir, ano pong IVH? Intraventricular hemorrhage po. Okay, no question. Next, in any case of any imminent home delivery. Anong ibig sabihin ng imminent home delivery? Anong ibig sabihin po ng imminent home delivery? Emergency home delivery. Yung andyan na yung ulo, naka-crowning na yung ulo at yung hospital sobrang layo pa. So pag ganun po nangyari at tinawag ka sa bahay ng mga nanganganak, you must assist the delivery. Okay? Kesa naman hilot ang tawagin. Ikaw na kumadrona, ikaw na midwife, ikaw na nurse na nasa community, ikaw na pumunta at mag-assist na sa delivery. So pag ikaw ay nag-assist sa mga home deliveries, in any case po, kunwari emergency po yan, pero hindi yung sasabihin mo yung kapitbahay mo, uy, ako na lang magpanak sa'yo. Bigyan mo 3,000, okay na yun. Bigyan mo 5,000, yun yung aking professional fee sa pagpapanak sa RHO, okay na yun. Hindi po yun pwede. Pag ginawa mo po yun, that is illegal practice kasi bawal na po magpanak sa bahay. Okay? Bawal na po magpanak sa bahay ngayon. So take note, so imminent home delivery, kapag emergency lang, kunwari crowning na yung head, hindi na mapigilan, andyan na yung ulo ng baby, palabas na. So ano gagawin mo? In cases of imminent delivery, the birth attendant must be aware of the clean principles of home delivery. So we have your 5 cleans here. Clean hands of the attendant. Hindi naman po required talaga dyan yung sterile hands eh. Pag home delivery, clean is okay. Clean surfaces, clean linens. Yan. Ibig sabihin ng surfaces, linens are clean, blankets are clean. Clean cord. Yung cord ni baby, malinis. Kaya nga nahingi yung mga birth attendants ng basin of lukewarm water. Ano pa? Clean cord. Clean cord tie without dressing. And clean and dry wrapping of the baby. So yun. Dati ang cleans lang dati na fina-follow natin, 3 cleans lang dati. Ang 3 cleans dati, clean hands, clean cord, and clean surfaces. Kaya nga ang palatandaan lang dati nung ako'y nag-aaral pa, kinamay ni Cordapia ang malinis na tela. Yun yung dating palatandaan ko dati nag-review ako ng aking board exam. Kinamay ni Cordapia ang malinis na tela. Bakit kinamay ni Cordapia ang malinis na tela ang aking palatandaan dati? Kasi kinamay kasi clean hands. Ni Cordapia kasi clean cord. Tapos malinis na tela, that is your clean and dry surfaces. So yun yung dating palatandaan. Pero na-update po yan, naging 5 po yan. Clean hands of attendant, clean surface, clean cord tie and without dressing, clean and dry wrapping of the baby. So yun po yun. So yun yung ating 5 clean principles to be remembered by any birth attendants responding to an imminent home delivery.
So yun. So clean hands of attendant, clean surface, clean cord tie, and without dressing, clean and dry wrapping of the baby. So any question po doon? So that is your imminent home delivery. But in any case po, bawal na po magpanaklan sa bahay. Yan. Next, postpartum care. So sa postpartum care naman natin, so delay facility discharge for at least 24 hours. Then you must visit women and babies with home births within the first 24 hours. Ito po yung sinabi ko, i-delay nyo po yung pag-discharge at least 24 hours para naman ma-avail din ni nanay yung PhilHealth benefit niya. So pag wala pang 24 hours, hindi niya ma-avail yun. Tapos isa pang reason dyan is kailangan nating i-promote ang rooming in up to 24 hours. Then, pag may nabalitaan po kayo, kung ikaw ay nagtatrabaho sa RHU, pag may nabalitaan po kayo nanganak sa isang community, kailangan nyo pong dalawin yan sa loob ng 24 oras. At pagdadalaw ka, kailangan mong magdala ng CHN bag, magdala ka ng oxytocin at saka flashlight. Sir, bakit flashlight? Bakit flashlight? Sige nga, sagutin daw. Bakit flashlight? Okay, very good. That is used to check the perineum. Yan. Hindi na iyan kasi nanganak na eh. Oo. To check the perineum. Sisilipin mo kasi yung kanyang kipepay kung may mga punit sa likod. Kasi kung may mga punit, kailangan matahi. Yan. Sisilipin mo yan. Brown out yan. Sisilipin kasi yan ng ating mga birth attendants. Titingnan niya bawat wall ng kanyang vagina at saka perineum kung may punit ba. Kasi pag may punit at hindi po yan natahi, it will cause postpartum hemorrhage. Sir, but yung iba, ano daw? Sir, but yung iba ilaw po ang nilalagay? Yung ilaw naman po ang tawag natin doon is the perilamp. Yun po ay ginagamit pampatuyo ng sugat sa perineum. Sisilipin kung ano ang ulam nila, sir. Nako po. Silaw na karne po yung masisilip mo doon. Ayan. Okay, so nagets niyo kung bakit flashlight ha. Anong dala-dala mong gamot? Oxytocin. Kailangan nagdadala ka ng oxytocin drug. Pampahilab sa tiyan yun. Kung sakali kasi na merong uterine atony or hindi nagko-contract yung tiyan ni nanay, at least may emergency drug kang dala para hindi po siya duguin ng duguin. Yan. CHN bag, flashlight and oxytocin. Yes po, oxytocin pwede kasi ano po yan eh. That is emergency drug. To prevent bleeding, very good yan. So oxytocin is administered to promote uterine contraction to prevent bleeding. Kasi pag hindi nagko-contract ang uterus, duduguin si nanay. So kailangan mag-contract para hindi siya duguin. Yan. Primary purpose is to prevent bleeding. Yan. By stimulating the uterus to contract. Kasi ang problem natin kasi pag mga nanganganak ay yung tinatawag natin na relaxed uterus or uterine atony. Yan, uterine atony. Sir, sabi hindi daw advisable ang perilamp. Mangilan-ngilan lang kasi ang gumagamit niyan kasi hindi naman talaga yan na nakakahilom agad-agad eh. Kasi kahit tutukan mo naman ng perilamp yung kipepay ni nanay, hindi naman agad yan maghihilom. Yan. Mas advisable pong in-advise natin yung perineal care, proper perineal care. Sir, sa IM po ba binibigyan oxytocin or via IV? IM po yan. Kapag po nanganak na, IM na. Yung via IV fluid po, yan po ginagawa dati kasi ano po yan eh, tinanggal na din po kasi yan sa protocol ng obstetricians. Yung oxytocin via IV fluid drip o yung ating tinatawag na piggyback, yan po ginagawa dati to stimulate labor contraction, that is to augment the labor.
Eh ngayon, bawal na mag-augment ng labor, kailangan natural lang lagi yung contraction. Hindi na pwedeng i-augment ang labor ngayon. Unless na lang kung may problem sa tone of the uterus. Kunwari, nagkakaroon siya ng hypotonic contraction, so pwedeng i-augment ang labor. Pero pag normal naman ang labor contraction si nanay, meron naman siyang 5 contractions in 5 minutes or in 10 minutes. 5 contraction in 10 minutes kasi ang normal dyan. So pag meron naman siyang 5 contractions in 10 minutes, hindi po advisable na maghang ka ng IV drip of oxytocin. Bawal na po yun. Okay? Bawal na din po bang fundal push? Ever since naman po bawal ang fundal push or yung tatawag natin na Crystaller's maneuver. Bawal naman po talaga yan. Yan po bang tinuturok, sir, pag nanganak? Yes po, oxytocin. In any case po na hindi available ang oxytocin, minsan na tinuturok po natin ay metrogene. Pero mas safe po lagi oxytocin. Kaya nga ngayon, pina-phase out na rin ang pagbibigay ng metrogene. Kasi mas marami pong side effect ang metrogene compared sa oxytocin. Okay, so yun yun. So I hope nasagot yung mga tanong. So proceed na po tayo. So hindi pa pwedeng pahanginan na lang. Parang... Yes, mas maganda po yung pinapahanginan niya. Buksan ang bintana, itapat ang kipepay at pahanginan doon. Ganun. Isanbat mo na din para mas mabilis matuyo. Sabay pagdaan ng magtataho, naku po, nakabenta na siya agad. Taho! Kita niyo yung kipepay mo, pinapahanginan mo sa bintana. So yun yun. 5 contractions in 10 minutes. Yan. That is the normal contractions in true labor. Yan. Basta naka-occur siya. Anong occur? Okay, PH care pala yung occur. Yan, next, postpartum care. Tapos na po tayo dyan. So first 24 hours, kailangan sa loob ng 24 oras, i-assess mo yung vaginal bleeding ni nanay kasi sabi natin nung kahapon, number 1 reason of maternal death is postpartum hemorrhage. Yan. So tingnan mo, paano ba i-check ang kanyang vaginal bleeding? Weigh the diaper use. Sir, is it a must na kailangan naka-diaper ang mga nanganak? Hindi naman po. Yan, hindi naman po. Weigh the perineal pad or the diaper. Tapos, kung hindi man i-weigh, dapat kapain mo sa likod. Next, uterine contraction, i-check mo yung contraction niya. Is it contracting or relax? Vital signs. Kailangan ang normal lamang pong vital signs ay hindi po tumataas ang kanyang pulse rate at saka RR. So once po na bumibilis ang pulse rate niya, that is a first impending sign of hypovolemic shock. Tandaan yan. Pag mabilis ang tibok ng puso, yung pulse rate niya, bumibilis ang heart rate niya, tsaka respiratory rate, that is an impending sign of hypovolemic shock. Huwag niyong kakalimutan yan. Increase in pulse rate and respiratory rate after delivery is an impending sign of hypovolemic shock. How about the temperature, sir? Slightly increase in temperature is normal due to fatigue and dehydration. Wag lang naman siya lumagpas ng 38.5 degrees Celsius. Kasi pag lumagpas ng 38.5 yan, that is a sign now of infection. Yan, infection na po pag lumagpas ng 38.5. Sa pulse rate naman, pag bumibilis ang pulse rate niya, that is a sign of hypovolemic shock. Yun yung unang-una mong titingnan. Pag bumibilis ang kanyang pulse rate, impending sign of your hypovolemic shock. Then the mother should void within 6 hours. So kailangan lahat ng mga nanganak na nanay, paihiin mo yan every 2 hours. Every 1 to 2 hours pinapaihi dapat yan. Pag di niya po kayang umihi, buksan ang faucet sa CR. Yun po ang ating isagot sa board exam. Pag hindi po makaihi ang mga nanganak, buksan ang faucet. Bakit, sir? Hindi po catheterization agad ang sagot sa board exam. Ang sagot po natin ay buksan ang gripo sa banyo. Why? That is to stimulate the mother to void. Okay, let the mother hear the drops of water para ma-stimulate po siyang umihi. Hindi lang nakaihi, kinatheterize mo na agad. Mali po yung sagot na yun, na catheterization ng sagot. Ang isagot nyo unang gagawin mo, yung independent intervention mo muna. Open the faucet in the washroom or toilet.
or into the sink. Para pag narinig na yung patak ng tubig sa gripo, may stimulate po siyang umihi. Yan, yun po yung nasa libro. Last step po lagi ang catheterization. Huwag niyong kakalimutan yan. Okay? So, huwag kakalimutan. Naintindihan? Gripo muna bago catheter. Sir, what is the proper position if my hypovolemic shock? No other than modified Trendelenburg position. Yan, Trendelenburg position po. Sir, ano po ang normal blood loss ng delivery? Blood loss normal is average for normal vaginal deliveries around 200 to 400 ml. Yan, that is a normal blood loss. 200 to 400 ml. That is the normal blood loss. Normal average is 400 ml. Huwag niyong kakalimutan. Normal average is 400 ml. Pag tinanong ka, what is the normal average blood loss in normal vaginal delivery? 400 ml ang sagot mo. CS 1,000, tama. More than 1,000, postpartum hemorrhage. Alam ko na kung bakit tinanong ito. Kasi lumabas yan last May board exam sa NP2. Normal blood loss in delivery. NP2, lumabas yan. 200 to 400 ml po. Pag walang 200, pag nagkahiwalay po yung 200 tsaka 400, choose 400. Yung 500 kasi, yun yung dating criteria ng normal blood loss. Kaso nga lang, kung pupunta ka sa WHO ngayon, in-update na po nila yan. 500 ml or more is considered now as postpartum hemorrhage. Sir, magbibigay po ba kayo ng copy ng last board exams? Doon po tayo dyan sa final coaching na po yan. Sir, kailangan po ba nakapupo na yung Sir, kailangan po ba nakapupo na yung bago manganak, bago discharge? Ano daw? Sir, kailangan po ba nakapupo na yung bagong panganak, bago i-discharge? Hindi naman po necessary na nakapupo na siya. Kasi minsan, bowel will return 2 to 3 days after delivery. Normal bowel yan. Normal bowel will return 2 to 3 days after delivery. Tsaka lang makakapupo ng normal ang mga nanganak 2 to 3 days after delivery. Ayan. Okay, so next topic, postpartum visit. So sabi dito, in postpartum visit, provide every mother and baby a total of 4 postpartum visit. So ang first visit mo, kapag nanganak sa bahay po ito, first visit mo, first day, within the first 24 hours. Second visit, day 3, 48 to 72 hours. Third visit, between 7 to 14 days. Fourth visit, end of postpartum. Pag tinanong ka sa board exam, what is the end of postpartum period? 6 weeks po ang sagot. Huwag isasagot ang 4 weeks kasi lumabas po ito sa board exam. Ang sinagot ng karamihan, 4 weeks. Mali po yun. It is 6 weeks as the end of puerperium or postpartum period. Yan, huwag kakalimutan yan. 6 weeks is the end of postpartum period and that is the last postpartum visit to be made by the nurse or by the midwife. Nakuha po? Again, pag may nanganak sa mga bahay, kailangan mo bisitahin niya within the first 24 hours. Next visit mo, 3rd day. Next visit mo, 7th day to 14th day after delivery. And your 4th visit must be at the end of postpartum period, which is 6 weeks after the delivery. Yan, 6 weeks after the delivery. So pag tinanong ka, kailan daw yung ating end of postpartum period? Ang sagot mo 6 weeks, wag 4 weeks. Although sa mga libro 4 to 6 weeks ang definition niya, postpartum is completed. Postpartum period is completed or ends at 6 weeks period. Huwag niyong kakalimutan yan. Okay? 6 weeks period. Postpartum visit. So any question po sa ating postpartum visit sa mga nanganak doon sa bahay? Kasi pag ang nanay nanganak sa hospital, 2 beses mo lang siya bibisitahin sa kanyang bahay.
Bakit 2 beses lang, sir? Kasi mas malinis naman ang kanyang manner of delivery. Compared sa nanganak sa bahay, kailangan mong bisitahin ng mas madalas. Kasi unsafe yung kanyang delivery. Pero yung nanganak sa ospital, 2 beses mo na lamang siya bibisitahin. Kasi assured ka na malinis yung kanyang panganganak. Kasi nanganak nga sa ospital. Pag nanganak sa ospital yung nanay, you must visit only the mother within the first week after her delivery in the facility. Preferably, kailangan magbisita mo siya 2nd day, 3rd day after delivery. Then the second visit is the end of puerperium or the end of postpartum. So it's either 4 to 6 weeks. Pero sabi ko nga, pag tinanong ka kailan yung end of postpartum or puerperium, ang sagot mo, 6 weeks. Kasi pinaghiwalay po yan ng ating Board of Examiner sa choices. May 4 weeks, may 6 weeks. Yung iba naman, nalito ang sinagot, 4 weeks. Mali. Ano bang must end? 4 or 6? So must end yung 6. So the end of puerperium or postpartum is 6 weeks. So any question po? May katanungan? Okay, wala. Okay, screenshot down niya po yung topic natin. Ayan. Pag-screenshot po. In any case, na hindi matapos yung topic ngayon, bukas ng gabi, mag 8 to 10 ulit tayo. Kasi sayang din eh. Ayan, so nakakasabay naman po ba? May natututunan naman ba kahit papaano? Kailangan kong tanungin yan lagi kasi mahirap yung salita ko ng salita, hindi nyo na pala naintindihan. Nagets po? Sa umaga, sir, wala ba tayong class? Bukas ng umaga, rationalization. Sa gabi, tutuloy natin itong lecture natin. Yan. So, ibig sabihin yan, magdamag tayo bukas, umaga hanggang gabi. Yun po, bukas ng umaga, 10 a.m. to 4 p.m., rationalization and diagnostic. Pagdating ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, lecture na naman. So doon lang papasok ang mga midwives sa gabi. Sa umaga, hindi ko isesend sa inyo yung link kasi hindi naman kayo kasali sa diagnostic test ng nursing. Magkaiba kasi yung exam ninyo. Opo, meron po tayong recordings dyan. Okay? Yan. Okay na. So next. Ito po, pa-screenshot yung huli. So natapos po natin ngayong gabi yung ating MCHP. So next topic is nutrition. Nutrition under your concept of community health nursing. CH and PHC. Nutrition. Last board exam, may mga lumabas po sa nutrition. Ang dami. Yan. Yung mga diet sa ano yun, sa Funda Nutrition po. Kasi dalawa po yung part ng nutrition natin. Funda Nutrition, meron din tayo na. Yeah. Okay, next, nutrition. So under your CHN concept, you have your nutrition law, PD 491. Nutrition month is July. Nutrition month is July. So sabi dito, most vulnerable to malnutrition are children, lactating mothers, infants, and pregnants. So sila po yung kadalasang affected sa ating nutrition. So sa Pilipinas, kadalasan marami pong mga bata dito sa Pilipinas, stunted po yung growth nila. So around 30% of children under 5 years of age are stunted in the Philippines. Ano bang stunted, sir? Stunted po ay bansot. Okay? Mga bansot. So marami sa Pilipinas bansot na bata. So pag lumabas sa board exam, undernutrition in the Philippines is 1 in 3 Filipino children.
Yan. 1 out of 3 Filipino children in the Philippines are stunted. Stunted po sila. At pag tinanong kayo sa board exam kung sinong pinaka-common na malnourished or undernourished sa Pilipinas, mga under 5 years old. So pag sinabi kong under 5 years old, so i-apply nyo na lang ang common sense natin sa board exam. Huwag kang sumagot doon ng mga 6 years old, 7 years old, 8 years old. Piliin mo yung hindi pa lumalagpas ng 5 years old. Kunwari, may nakita ka, 2 years old to 4 years old. Yun na yung sagot mo. 2 to 4 years old na. Kasi bakit 2 to 4 years old? Kasi under 5 years old po ang mga common na undernourished sa Pilipinas. So ako po, undernourished kung tawagin natin. Nakakasabay? Yan. So pag di mo nakita yung under 5 at binigyan ka ng mga ranges ng age ng bata, so sagot mo dyan is 2 to 4 years old. Kasi sa ating statistic, pinapakita po doon na pinakamarami yung mga under 5 years old. Yan. Mga under 5 years old. So pwedeng 2 to 4 years old, 3 to 4, mga ganyan. Huwag mo na isagot yung mga 4 to 6, 5 to 7. So yun po yun. Kasi lumabas po yan sa board exam. Yan. Next. Maraming bata ang malnourished children. Yan. Malnourished children. Lactating mothers, mga nagpapasuso, na malnourished din po yan. Mga infants, pregnants, may mga pregnant malnutrition po tayo. Mga nanay na kulang sa iron. Okay? Kaya nagkakaroon sila ng iron deficiency anemia. So isang batas ang ginawa para malabanan yung ating malnutrition sa Pilipinas. We have your RA 8976. Ito tinatawag natin na Sangkap Pinoy. Yan, lumalabas sa board exam. Sangkap Pinoy or the Philippine Food Fortification Act of 2000. Ano ibig sabihin ng Sangkap Pinoy? Fortification of micronutrients. Pag in-English mo ang ating Sangkap Pinoy, that is your micronutrients. So micronutrients po ang tawag natin dyan. So it is the fortification of basic foods with micronutrients. Okay, ano ba micronutrients natin? Iron, vitamin A, folic acid, ano pa yon, iodine. So yun po yung mga inihahalo sa mga pangunahing bilihin natin, katulad ng asukal, harina, mantika, para madagdagan po ng nutrisyon yung ating maginagamit sa pangluto. Okay? So food fortification is the addition of Sangkap Pinoy or micronutrients such as vitamin A, iron, and iodine to foods. Ginawa po ito para makombat natin ang malnutrition sa Pilipinas. So that is your Sangkap Pinoy. Pag tinanong ka sa board exam, what is the Republic Act for the fortification of food with Sangkap Pinoy or micronutrient? Ang sagot natin, RA 8976. Yan, RA 8976. Yan, nakasabay. Sangkap Pinoy. Micronutrient. So siguro naman narinig niyo yung mga terms na micronutrient deficiency, mga ganyan-ganyan. Kasi yun talaga yung isang talamak na problema, okay, sa Pilipinas, malnutrition. So what are the common micronutrient deficiency in the country? We have your IV mnemonics, IVI, IV, iron deficiency, anemia. Yeah, so iron deficiency can cause anemia. Next, vitamin A deficiency causes night blindness. Iodine deficiency causes cretinism or mental retardation. Nga pala, pag kayo po'y kumakain, ugaliin nyo pong gumamit ng iodized salt. Bakit? Nakakatalino pong iodized salt. Ang iodized salt nakaka-increase po yan ng 5 to 10% of your IQ. Yan. So sabi nila sa bata lang yung effective. Pero try nyo din. Kahit matanda na, malay nyo, mag-increase pa yung ating mental development. Kasi sabi sa study sa US kasi nakaka-increase daw yung iodine ng cognitive ability or ng ating mental development. Kaya nga last board exam, I think lumabas ito nurses sa inyong board exam, yung iodine. Tinanong doon yung about sa mental development. Yan, mental and growth and mental development. Kung na nagkakamali yung tanong sa board exam ninyo. Ang sagot po doon, iodine. Yan, iodine po yun.
So sa ano naman sa midwife naman lumabas din itong iodine. Tinanong kayo sa board exam, ano daw yung ibibigay mo kapag ang bata ay may sakit na IDD? IDD ang nilabas sa board exam ninyo. Ang sinagot ba naman ng iba, iron? Mali. Pag sinabing IDD, that is your iodine deficiency. Yan. IDD is the iodine deficiency. O, di ba? Iodine deficiency disorder ang tawag diyan. Pag sinabing IDD. Pag may IDD ang bata, ibig sabihin ang bata ay merong cretinism or mentally retarded yung bata. Mental retardation. Kasi take note, iodine is a micronutrient to improve your cognition or mental growth and development. Yan, okay? Yung iron deficiency naman, ang tawag mo sa sakit na yun, IDA. Hindi AIDA ha, yung AIDA, AIDS po yun. Pag IDA, iron deficiency anemia. Ang vitamin A deficiency naman, VAD ang tawag natin dyan. Vitamin A deficiency. Yan. Ang vitamin A deficiency, yan ang pangunahing rason kung bakit ang mga bata ay nagkakaroon ng night blindness. Night blindness o yung tinatawag natin na serophthalmia. Nyctalopia or serophthalmia. That is your vitamin A deficiency. Yan. Okay? So, iron causing anemia. Anong anemia yan? IDA. Iron deficiency anemia. Sa vitamin A naman, pag kulang ka sa vitamin A, it can cause VAD. What is VAD? Vitamin A deficiency. Pag kulang naman ang bata ng iodine, it can cause IDD. What is IDD? Iodine deficiency disorder. At anong klaseng disorder po yan? Cretinism or the mental retardation. Pagkakasakit naman sa, hindi ko naman sinabing papakin yung iodized salt. Use it sparingly. Yan, konti lang, yan, sparingly. Instead na rock salt ang gamitin mo, iodized salt. Except na lamang po sa mga tao